Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang One Piece, Strong World. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa Marine Headquarters kung saan nasaksihan ni Vice Admiral Garp at Fleet Admiral Sengoku ang barko ni Shaki na lumulutang sa langit sa itaas. Gumagamit si Shaki ng kapangyarihan upang iangat ang lahat ng mga sasakyang dagat ng Marine sa kalangitan. Pagkatapos ay ibinaba ang mga ito bago umalis, na ipinapahayag na ito ay isang babala. Susunod, nakita si Luffy, kasalukuyang nasa isang isla na lumulutang sa langit, at nauwi sa paghahabol ng isang halimaw na parang buwaya. Ang halimaw na ito ay dinaig ng isa pa, na kung saan ay lumalaban ng isa pa ng ilang beses habang pinapanood ni Luffy hanggang sa wakas ay lumaban siya at natalo ang nilalang, isang nilalang na parang oso, gamit ang Gear 3. Napag-alaman na ang iba't ibang miyembro ng Straw Hats ay nagkahiwalay sa paligid ng lumulutang na isla, si Sanji kasama si Usopp, si Zoro kasama si Chopper, at sa wakas ay magkasama sina Robin, Frankie, at Brook na lahat ay nakatagpo ng mga katulad na halimaw na hayop. Si Nami naman ay unang pinakitang lumalangoy sa isang malaking swimming pool sa mansyon ni Shaki. Pumasok si Shaki at ang kanyang mga alipors, kung saan nalaman na siya ay dinala sa lugar na ito ng labag sa kanyang kalooban at ang eksena ay nag-flash pabalik sa isang linggo bago ito maganap. Sakay ng Thousand Sunny, nabasa ng Straw Hats ang balita ng mga pag-atake sa East Blue. Sinabi ni Luffy na babalik sila sa East Blue upang protektahan ito kapag lumitaw ang barko ni Shaki sa itaas. Naramdaman ni Nami ang pagbabago ng presyon ng hangin at nagbabala siya sa paparating na bagyo. Tumawag si Luffy sa barko ni Shaki, sinusubukang bigyan sila ng babala, na nakuha ang atensyon ni Shaki. Nagpadala si Shaki ng tone dial para i-record ang babala. Ang kanyang sariling mga navigator sa simula ay hindi sumasang-ayon na may paparating na bagyo, ngunit ito ay talagang lumilitaw at sa direksyon ni Nami, ang parehong mga barko ay matagumpay na nakatakas dito. Pagkatapos, binaril ni Shaki ang kanyang navigator para sa kanyang kawalan ng silbi, at bumaba sa Sunny upang salubungin si Nami. Doon ay ibinunyag niya na mayroon siyang kapangyarihang Devil Fruit, na kaya niyang palutangin ang anumang mga bagay na walang buhay kapag ito ay kanyang mahawakan. Matapos malaman na si Nami ang naghatid ng babala, at na sila ay patungo sa East Blue, nag-aalok si Shaki na dalhin sila doon at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mapalutang ang Sunny. Magkasamang naglakbay ang dalawang barko patungo sa Mervale, ang lumulutang na isla na nakita noon kung saan biglang kinidnap ni Shaki si Nami. Ang iba ay nagsisikap na iligtas siya, ngunit sa pamamagitan ng pagkontrol sa Thousand Sunny gamit ang kanyang kapangyarihan, siya ay nakatakas sa kanila, pati na rin ang paghihiwalay sa kanila sa mga fragment ng isla. Sa kasalukuyan, hiniling ni Shaki kay Nami na maging kanyang navigator, ngunit tumanggi siya. Lumilitaw si Dr. Indigo kasama ang isang nag-evolve na nilalang, isang ibong tulad ng Pato, paboril na maaaring makagawa ng kuryente upang makuryent ang mga kaaway nito. Matapos itong makuryent, itinabi ito ni Shaki. Ipinaliwanag na ang isang halaman dito, na tinatawag na IQ, ay maaaring maging sanhi ng mga hayop na mag-evolve ng napakabilis, na ginagawa itong napakalakas. Inihayag ni Dr. Indigo na mas pinahusay niya ang gamot, binansagan itong SIQ, na ginamit ni Shaki sa mga hayop sa isla na naging sanhi ng pag-mutate nila sa malalaking sukat pati na rin ang pagtaas ng kanilang talino at pagsalakay. Pinuprotektahan ni Nami ang ibon, at ang ibon ay naiwan sa kanya habang si Shaki at ang kanyang mga tauhan ay umalis. Sa ibang lugar, sina Sanji at Usopp ay nakikipaglaban sa iba't ibang hayop habang hinahanap ni Sanji sina Robin at Nami, na kalaunan ay nahulog mula sa isang piraso ng isla patungo sa isa pa bago napunta sa isang lawa sa tabi lamang ng isang nayon. Samantala, sina Zoro at Chopper ang nagligtas sa isang batang babae, si Xiao, at dinala sa kanyang nayon. Sa daan, nalaman nila ang malalaking makamandag na halaman, na tinatawag na Daft Green, sa paligid ng nayon na naglalabas ng napakalakas na masamang amoy kaya lumalayo ang mga hayop. Gayunpaman, ang matagal na pag-amoy ng tao sa mga halaman ay nakakalason sa mga tao, at ang lola ni Xiao ay nagkasakit dahil dito. Nasa labas si Xiao na naghahanap ng lunas, na siyang planta ng IQ, at nakahanap ng isa, ngunit kinuha ni Shaki ang lahat ng halaman ng IQ para sa kanyang mga eksperimento. Sina Sanji at Usopp, na nasa parehong nayon din, kung saan ang lahat ay tila may maliliit na pakpak sa kanilang mga braso, nalaman na dinadala rin ni Shaki ang lahat ng kalalakihan at kabataang babae sa kanyang maharlikang palasyo, na iniiwan ang nayon kasama ang napakabata at matanda na may mahigpit na pagbantay sa buong oras.
Nagtagumpay si Nami na makatakas sa kanyang pagkabihag sa tulong ng ibon at nahanap ang Thousand Sunny. Ilang sandali lang, dumating si Luffy, na hinahabol ng ilang higanteng alakdan at isang napakalaking leon. Tinalo ng ibon ang mga alakdan gamit ang kuryente nito, pagkatapos ay kinain sila kasama ni Luffy, na nagpasya na pangalanan ang ibon na Billy. Pagkatapos mag-usap ni Nami at Luffy tungkol sa nangyari, nagdesisyon silang hanapin ang iba, gamit si Billy para lumipad. Nakahanap naman ang grupo ni Robin ng isang malaking gusali kung saan maraming pirata ang nagtitipon, na parehong pinuprotektahan ng mga halamang may lason. Nalaman nila doon na pinaplano ni Shaki na pakawalan ang mga hayop sa isla sa East Blue, sa isang sugal upang pilitin ang pagsuko ng world government. Nalaman din nila na upang patunayan ang kapangyarihan ng mga hayop, nagpaplano siya ng isang demonstrasyon gamit ang isang nayon sa lumulutang na isla. Sina Luffy at Nami ay natagpuan na din ang kanilang mga kasamahan sa nayon. Si Nami ay nakita ng isang Dendenmushi camera, at nagpasya si Shaki na personal na tumungo upang kunin siya. Maya-maya ay dumating siya at hinarap ang mga Straw Hat na nandoon. Sa una ay napahanga nila si Shaki sa kanilang pagtutulungan sa pakikipaglaban, ngunit sa kabila ng kanilang pakikipaglaban sa kanya, ginamit ni Shaki ang kanyang kapangyarihan kung saan ay na-stuck sila sa isang bato, dahil dito ang Straw Hats ay natalo, at si Nami ay pinilit na sumama muli kay Shaki sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa Straw Hat at ang pagliliban sa pagwasak ng East Blue na kanyang bayang kinalakihan. Si Usopp, ang tanging natitirang crew na may kamalayan ay sinubukan siyang pigilan, ngunit pinatulog siya ni Shaki. Nag-record si Nami ng isang mensahe, gamit ang tone dial, na dapat ay isang mensahe ng pagpapaalam. Matapos iwanan ito, inalis ng mga tauhan ni Shaki ang mga makamandag na halaman sa paligid ng nayon, at naging dahilan upang sirain ito ng mga hayop. Si Xiao at ang iba pang mga taga-nayon ay sumilong sa isang bunker sa ilalim ng lupa. Pinapanood ito ni Nami mula sa palasyo ni Shaki na tila walang pakialam. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ni Robin, at inalis sila Luffy sa bato. Muling lumitaw si Xiao at binigay sa kanila ang tone dial. Humihingi ng paumanhin ang kanyang ina, na kanina pa nagpahayag ng kaluwagan tungkol sa mga hayop na ipinadala sa East Blue, sa pagsasabi kung gaano siya kasaya sa pag-alis ni Shaki patungong East Blue. Pagkatapos ay pinakinggan nila ang mensahe mula sa tone dial, at pagkatapos marinig ang unang bahagi lamang nito, nagalit si Luffy hanggang sa puntong hindi na siya nakikinig sa iba, gayunpaman, pinakinggan ng ibang crew ang buong mensahe. Bumalik sa lugar ni Shaki, na pag-alamang sinubukan ni Nami na pasabugan ang mga halaman na nagpoprotekta sa kanyang palasyo ngunit siya ay naapektuhan ng lason. Kinulong siya ni Shaki malapit sa mga halaman at tumungo upang salubungin ang mga kapitan ng pirata na nagtitipon. Habang naghahanda ng seremonya ng Sakazuki para sa pag-iisa ng fleet at isang toast para sa pagsisimula ng operasyon, ang mga Straw Hat ay bumangga sa palasyo gamit si Sunny, pagkatapos ay nagmarcha papunta sa pangunahing silid ng pagpupulong na may iba't ibang baril. Pagkatapos ng maikling paghaharap, kung saan ay minaliit sila at tinawag sila ni Shaki na isang suicide squad, at ipinakita ang daan-daang tauhan sa paligid nila. Sinabi ni Luffy na si Nami lang ang navigator at sila ang pangunahing puwersa. Ibinaba nila ang kanilang mga baril sa silid at nagsimulang paputukan ang lahat, tinatalo ang karamihan, pagkatapos ay naghiwalay upang talunin ang iba. Hinabol ni Luffy si Shaki, at sinabihan sina Chopper at Usopp na hanapin si Nami. Nahanap nila si Nami sa pagsindi ni Billy ng apoy sa mitya sa pamamagitan ng kanyang kuryente, na humantong sa pagsabog sa mga puno. Habang ang lahat ay nakatakas sa pinsala mula sa pagsabog, ang mga hayop mula sa labas ay tumatakbo patungo sa palasyo na nagdaragdag sa kaguluhan sa loob. Napagtanto ni Chopper na ang tanging paraan para iligtas si Nami ay ang hanapin ng gamot sa IQ, ngunit tinangka ni Shaki na pigilan sila. Gayunpaman, lumilitaw si Luffy gamit ang Gear 2, at nagsimulang labanan siya. Mabilis ang pag-atake ang ginawa ni Luffy na ikinagulat ni Shaki, tumulong na din si Billy kay Luffy para lumaban. Hinahanap ni Usopp at Chopper ang halaman ng IQ, ngunit ang gamot ay hawak ni Dr. Indigo. Lumitaw si Zoro at nilabanan niya ito. Upang hindi na tumagal ang laban ay ginamit niya ang Acer hanggang sa tinalo niya ito at nakuha ang gamot. Matapos mapabagsak ni Sanji at Brook ang ilan sa mga kalaban, nasaksihan ang isa pang alipors ni Shaki, si Scarlet, isang taong unggoy, na nagtatangkang halikan si Robin. Nagalit si Sanji at mabilis na umatake ng mabilis na pagsipa at ginamit ang Diable Jambe at napabagsak niya ito, ngunit si Brook ang nakatanggap ng pasasalamat ni Robin nang makuha siya nito sa pagkahulog. Nakabawi na rin si Nami at nakaramdam ng paparating na bagyo. Si Luffy, na nakikipaglaban pa rin kay Shaki,
ay nadaig ng pinalibutan siya ni Shaki ng tubig. Pagkatapos ay nakatanggap si Shaki ng isang babalan ng tawag ni Denden Mushi tungkol sa bagyo at hinihiling sa kanya na i-redirect ang isla na ginagawa niya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang tawag ay mula kina Usopp at Chopper na pinilit ang lalaki na sabihin ito kay Shaki, na direktang pinangunahan sila ni Nami sa bagyo. Napagtanto ito ng iba't ibang natitirang mga pirata at umatras, habang ang mga Straw Hat ay nilagyan ng mga pampasabog ang palasyo. Bumalik si Shaki sa palasyo at hinarap sila, ngunit muling lumitaw si Luffy, na nakarecover. Ginamit muli niya ang Gear 3, inilalagay niya ang kanyang higanting paa sa mga ulap, nagkakaroon ng electric charge at ginagamit ito upang mapalakas ang kanyang higanting palakol. Sa una ay iniisip ni Shaki na papatayin ng kidlat si Luffy, at hindi na pagtatanto na ang estado ng goma ni Luffy ay upang protektahan siya. Sa oras na napagtanto ni Shaki ang kanyang pagkakamali, inatake siya ni Luffy. Nakuryente siya at ang lupa ay nawasak, natalo siya at sinisira ang isang buong isla sa proseso. Ang iba pang mga Straw Hat ay tumakas gamit ang Thousand Sunny, gamit ang pirate sail ni Shaki bilang parachute. Si Luffy ay nakuhang muli ni Billy habang ang mga taga-nayon ay ipinapakitang lumilipad palayo gamit ang mga pakpak sa kanilang mga braso. Nagtatapos ang kwento sa pagtitipon ng mga marino sa ibaba upang hulihin ang mga tumatakas na pirata, kabilang si Shaki, at masaksihan ang pagbagsak ng mga isla sa dagat, na ngayon ay wala na sa kapangyarihan ni Shaki, at nakikita ng marine ang barkong Sunny sa kalangitan, at naghahanda silang salakayin ito. Bumalik sa Marine Headquarters, nagkomento si Sengoku na ang Straw Hats ang gumawa dito, at walang ginawa ang Marines. Nang maglaon, ipinakita nito ang mga Straw Hat na nakaiwas sa Marines at nagpatuloy sa kanilang pakikipagsapalaran. Hinarap ni Luffy si Nami tungkol sa mensaheng iniwan niya sa Tone Dial, galit na wala siyang tiwala sa kanila. Nang ihayag ng iba na hindi niya narinig ang buong mensahe, sinubukan ni Nami na pigilan si Luffy sa muling pakikinig nito, nakaramdam ng hiya sa nilalaman nito. Si Nami, Luffy at Usopp ay nakikipagbunos sa Tone Dial, gustong marinig ni Luffy ang buong mensahe. Sinusubukan ni Nami na pigilan siya at itapon ang dial sa dagat, at gusto ni Usopp na panatilihin ang dial dahil mahalaga ito. Habang ang Tone Dial ay nahulog sa barko, ipinahayag na sa kabilang kalahati ng mensahe ay hiniling na ni Nami sa kanila na iligtas siya. Nang maglaon, sa mga isla, ito ay naging mas mapayapa dahil ang mga hayop ay nawala ang kanilang agresibong kalupitan. Samantala, binabati ni Billy ang mga hayop at ang mga tao sa nayon habang lumilipad siya sa kanila. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.